Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito magandang pag-usapan po ito, no? Itong tila lumala ngayon na tensyon sa pagitan po ng Malacanang at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, no? Ito po ay nag-ugat doon ho sa naging expose po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa na-discovering mga blankong figures, ano? Doon po sa bicameral report o BICAM report, ano po, mga kabida. Doon ho sa 2025 national budget, ano. Okay? Itong Malacanang naman nag-react agad. Okay? Lalo-lalo na po ito pong si ES Lucas Bersamin, ano. Ang sinabi po ni ES Bersamin, mga kabida, fake news daw itong isiniwalat po ni dating Pangulong Duterte. Na may mga blanco daw doon ho sa GAA na pinirmahan po ng Pangulong Marcos. Hindi naman po ang binanggit po ng dating Pangulo ang GAA . Ang tinukoy po ng dating Pangulo po, mga kabida, ay ito pong BICAM report. Malinaw doon sa podcast. Ang unang nakadiscover nga dito ito pong si Congressman Sid Ungab po . Siya yung unang nakadiscover doon ho sa mga blanco. Unusual na mga blank figures. Okay? Na nasa billions of pesos yung amount. Okay? Now, nagkamali lang po, no? Hindi ho na-gets ni ES Bersamin yung sinabi po ng Pangulo, dating Pangulo. Kaya, ito na, lumala po. Pati itong si PBBM medyo nagalit na rin, no? Kasi ho daw dito sa fake news na inilabas po ng dating Pangulo. Okay, ito. Ipaparinig po namin, mga kabida, no? Ito pong paliwanag po ni Attorney Vic Rodriguez, isa sa mga naging guest po, no, doon ho sa nasabing podcast, kung saan po ay kasama po si dating Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, at saka ito pong si Attorney Delgra. Okay? Ipapaliwanag po niya para malinaw po, mga kabida, kung ano talaga yung tinukoy po ng Pangulo. At ipapakita din niya ito pong mga dokumento na tinukoy po ng dating Pangulo na may mga blanco po. Okay? Narito po, pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga
ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Ayun po, malinaw. Malinaw masyado yung explanation po ni Attorney Vic Rodriguez, ano po, no? Okay? Yung ipinakita po niya, yun po yung BICAM report kung saan po doon sa harap marami hong pumirma doon. Yung mga pumirma doon, yung mga miyembro po ng Bicameral Conference Committee, ano po. Okay, so legit yun. Hindi ho fake documents yung mga kabida, no? In fact, ang nakakuha po ng mga dokumentong iyon, ano po, ay ito pong si Congressman Sid Ungab, ano? May ipinakita nga itong si Congressman Ungab doon sa podcast ni City Mayor Basti Duterte, mga kabida, na parang nakabookbind na nasa 222 pages po, no, na BICAM report, ano. Doon ho nakita niya yung mga blanco. May mga blanco doon na mga amounts o mga figures. Okay? Siguro mga billions of pesos daw yung halaga doon, mga kabida, no? Ano po, no? Kaya yun po, nagtaka po itong si Congressman Sid Ungab kasi unusual kasi daw yun, eh, no? So far hindi ho daw niya na-encounter yung ganun, no, na may mga blanco during BICAM report. Kasi naging ano po ito, naging appropriations sa committee chairman po itong si Congressman Ungab, mga kabida, panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At prior doon sa administrasyon po ni dating Pangulong Duterte, naging miyembro po ito ng House Committee on Appropriations. So alam po niya yung kalakaran doon. Alam po niya yung mga dokumento po, mga kabida. So hindi po natin masasabing mga fake documents yun, ano? Okay? Now, yun yung paliwanag po ni Attorney Rodriguez nang tinukoy po ng dating Pangulo na may mga blanco po at sinabi po niya na defective and invalid yung kinalalabasan po ng batas na yun, mga kabida. Ito pong General Appropriations Act dahil ho, doon ho sa pinagmulan po. Ito pong BICAM report po, mga kabida. Okay? So, malinaw, ha? Medyo nagkamali lang po siguro ito pong si E.S. Bersamin, ano po, mga kabida. Siguro, hindi ho niya nakita yung podcast. Okay? Sinabihan lang siguro po siya, ano po. Iba kasi yung version, mga kabida, pag second version na po, no? Halimbawa, ikaw may nagsabi sa iyo. Tapos yung sinabi sa iyo, sinabi mo doon sa iba. Mag-iba kasi yung version na yun, eh. 'Di ba? So baka yun yung nangyari po kay E.S. Bersamin, ano? Hindi siya talaga personal na nakita or nanood doon sa podcast po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan po ay isiniwalat po niya na medyo defective at saka invalid, mga kabida, yung GAA, no? Yung GAA, sabi po niya, defective and invalid. Yung sinabi po niya, mga kabida, na may mga nakita pong blanco, hindi doon sa GAA, kundi doon mismo sa BICAM report. Yun po yung malinaw. Sana po ay makita po ni E.S. Bersamin po itong podcast po, no? Yung sinabi po ng Pangulo, dating Pangulo, mga kabida, para naman po siya mismo mapanatag yung loob, no? At sabihan po itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagkamali po sila, no? Okay? Alright. Ito po, mas maganda po ito, mga kabida, kung maglatagan na po ng mga dokumento, no? Kung sabihin po nila na fake ito pong mga dokumento na hawak po ni Congressman Sid Ungab. Okay? Now, maglabas po ng dokumento ito pong Malacanang. Dapat ipakita nila yung original na documents, no? Na nagsasabi pong wala hong blanco, okay? Yung BICAM report, okay? Kasi yung BICAM report kasi, mga kabida, ito po, ipapaliwanag ko po sa inyo para po malinaw. Babasahin ko lang po kung ano ba talaga itong BICAM report o ano ang role ng BICAM report dito ho sa pasa po ng batas patungkol, mga kabida, sa
national budget po natin. Ito pong tinawag po nilang General Appropriations Act. Okay. A bicameral report refers to a document or summary of agreements reached by a bicameral conference committee, which is a group composed of representatives from both chambers of a bicameral legislature, typically the House of Representatives and the Senate. This committee is formed to reconcile differences between the versions of a bill passed by each chamber. The resulting bicameral report includes the final unified version of the bill, which is then sent back to both chambers for approval or ratification. Once both chambers ratify the bicameral report, the bill proceeds to the next stage, which is usually the signature of the president or equivalent authority for enactment into law. So yun yung kahalagahan po ng bicameral report. Okay? Yun yung nagpapatunay po mga kabida na meron pong agreement yung House of Representatives at saka itong Senate patungkol doon ho sa budget, yung kanila hong mga versions para sa budget po mga kabida. Doon po nire-reconcile. Okay? Now, pag ito po ay na-reconcile po mga kabida, doon po lalabas ito pong bicameral conference committee report. Ayan. At ito po ay i-ratify dyan ho sa House of Representatives at then sa Senate din. Okay? Bago po ito i-submit mga kabida doon po sa opisina po ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yun po yung malinaw. Yun po yung malinaw po mga kabida. Again, wala hong sinabi ang dating Pangulo na ang blanco po ay doon po sa GAA, kundi ang blanco na na-discover po mga kabida ni Congressman Sid Ungab doon po sa Bicameral Conference Committee report. Ayan. Now, kung sino yung nag-fill in doon sa blanco, yun dapat imbestigahan po ng Malacanang. Imposible naman po siguro mga kabida na mag-imbestiga po itong Malacanang. Kung sino yung nag-fill in. Basta, pagkarating doon sa opisina po ng Presidente, pinag-aralan yung isinabit doon sa kanya. Then, pag may mga nakita po siyang medyo hindi ho kaya-aya ng mga budget po doon mga kabida, okay, i-veto yan. Kagaya po ng ginawa po ng Pangulong Marcos, vinito po niya yung 194 billion pesos po mga kabida. Yun po yun. Para po sa inyong mga opinion at sa inyong mga reaction, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click also all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.